Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang abandonadong lumang bahay sa gitna ng kagubatan sa Iloilo na sinalakay ng mga sundalo para sa isang seryosong misyon. Ngunit hindi nila akalain na sa pagpasok nila sa pintuang iyon, isang hindi maipaliwanag at nakakakilabot na lihim ang magpapatakbo sa kanila pabalik. Isang nakatagong katotohanan na magpapabagabag sa kanilang isip. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Noong taong 1988, sa liblib na bahagi ng lalawigan ng Iloilo, isang masukal na kagubatan ang iniiwasan ng mga residente. Sa gitna ng masukal na pook na ito ay nakatayo ang isang lumang bahay na bato na natatakpan ng mga baging at lumot. Ayon sa mga tsismis, matagal nang walang nakatira doon. Ngunit may mga gabi na may naaaninag na ilaw ng lampara sa ikalawang palapag. Isang gabi, nakatanggap ng direktang utos ang isang maliit na unit ng mga sundalo mula sa kanilang kampo. Ang misyon, siyasatin ang lumang bahay dahil sa ulat na ginagamit ito ng isang grupo ng mga armadong rebelde bilang taguan ng mga puslit na kagamitan at mga dokumento. Siguraduhin niyong nakakasangin yung mga armas. Hindi natin alam kung ilan ang nasa loob ng bahay na iyon. Benny, ikaw ang saka ng bahagi. Gerald, bantayan mo likod. Walang magpapapatok hanggat hindi ko ibinibigay ang signal. Kopyado, Kapitan Vicente. Tagpi-tagping kahoy at lumang simento lang yung bahay. Pero napakalawak. Kung may nagtatago man dyan, madali tayong maiipit kung magkakaroon ng palitan ng putok. Kapitan, napansin niyo ba yung katahimikan ng paligid? Mula nang pumasok tayo sa zone na ito, kahit hunin ng kuliglig o hunin ng ibon, walang-wala. Para tayong pumapasok sa isang libingan. Huwag mong pagganahin ang takot mo, Gerald. Sundalo tayo. Maging alerto lang sa paligid. Nagsimulang gumapang ang tatlong sundalo kasama ang dalawa pang kasamahan na sina Marco at Ramon. Maingat nilang tinawid ang masukal na damuhan patungo sa bakuran ng lumang bahay na bato. Sa bawat takbang, nararamdaman nila ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang kakaibang amoy. Isang amoy na amag na may halong malansang singaw. Kapitan, naamoy mo ba yun? Parang nabubulok na hindi mo maintindihan. Manahimik ka, Benny. Lumapit tayo sa pangunahing pintuan. Nakarating ang grupo sa hagdanan ng lumang bahay. Ang mga patak ng ulan noong hapon ay nag-iwan ng madulas na bakas sa mga basag na akbangang bato. Pagdating sa pintuan na gawa sa makapal na nara, nakita ni Vicente na bagyang nakabukas ito. Marco, Ramon, manatili kayo sa pintuan. Gerald at Benny, sumunod kayo sa akin sa loob. Bulong ni Vicente. Sige po, Kapitan. Maingat na itinulak ni Vicente ang pintuan. Gumawa ito ng mahabang tunog ng kalawanging bisagra na sumira sa katahimikan ng gabi. Inilabas nila ang kanilang mga flashlight at dahan-dahang inilawan ang malawak na bulwagan ng lumang bahay. Ang loob ng bahay ay punong-puno ng mga lumang muebles na natatakpan ng puting tela at makapal na alikabok. May malaking hagdanan sa gitna na patungo sa ikalawang palapag. Sa ibabang bahagi, kapansin-pansin ang mga sirang aparador at mga nakatagilid na mesa. Mukhang matagal nang walang tao rito, Kapitan. Walang bakas na mga bagong tapak sa alikabok sa sahig. Huwag kang makasiguro, Benny. Tingnan niyo yung mesa sa gitna. Inilawan ni Vicente ang isang bilog na mesa sa gitna ng bulwagan. Sa ibabaw nito ay may isang lampara na mainit pa ang salamin. At may 3 baso na may kalahating laman ng tubig. Bago pa lang ang tubig na to. Ibig sabihin,
May mga tao rito bago tayo dumating. Nasa paligid lang sila. Siyasatin natin ang silong at ang ikalawang palapag. Gerald, samahan mo ako sa itaas. Benny, tsakin mo ang pinto sa ilalim ng hagdan. Oo, Kapitan. Masusunod po. Dahan-dahang umakyat sina Vicente at Gerald sa lumang hagdanan. Sa bawat apak nila sa mga basag na tabla, tila ba nagrereklamo ang buong istruktura. Habang paakyat sila, lumalakas ang amoy na malansa at tila may naririnig silang mahinang tunog. Isang kakaibang tunog na parang kaluskos ng mga tuyong dahon na ikinakalabit sa simento. Narinig mo yung Kapitan? Parang may naglalakad sa kayo sa kabilang kwarto. Maganda ka, Gerald. Hawakan mo ng maigi ang baril mo. Pagdating sa tuktok ng hagdan, naramdaman ni na Vicente at Gerald na parang biglang bumaba ang temperatura ng hangin. May 3 pintuan sa ikalawang palapag. Ang unang 2 pintuan ay nakasara, habang ang pintuan sa pinakadulo ay nakabukas ng bagya at doon nagmumula ang masangsang na amoy. Sa ibaba naman, nilapitan ni Benny ang pinto sa ilalim ng hagdan. Ito ang pinto patungo sa basement o silong ng lumang bahay. Hawak ang kanyang flashlight sa kaliwang kamay at ang kanyang rifle sa kanan. Inabot niya ang kalawanging trangka. Kapitan, may pinto rito sa ilalim. Lock mula sa labas, pero pilit na binuksan kamakailan lang. Sigaw ni Benny. Huwag mong bubuksan yan hanggat hindi natin na-inspeksyon ang buong ikalawang palapag. Kape, Kapitan. Maghihintay ako rito. Ngunit habang nakatayo si Benny sa tapat ng pinto ng silong, narinig niya ang isang tunog mula sa loob. Hindi ito boses ng tao at hindi rin ito tunog ng karaniwang hayop. Isa itong tuloy-tuloy at maraming patong na tunog ng at malalakas na kaluskos sa sahig na tila may napakalaking bagay na kumakaladkad sa kahoy. Kapitan, may iba rito sa ibaba. Hindi lang ito simpleng nagtatagong tao. Kapitan, halika rito. Tingnan mo to. Mabilis na lumapit si Vicente sa pinto sa ikalawang palapag kung saan nakatayo si Gerald. Inilawan ni Gerald ang loob ng silid. Walang mga rebelde, walang mga kagamitan ng gyera, at walang mga baril. Ang nakita nila sa loob ng silid ay mga malalaking hawla na gawa sa bakal na nawalan na ng mga pinto. At sa gitna ng silid ay may isang malaking basag na lalagyan na gawa sa kapal na salamin. Sa paligid ng silid ay may mga lumang tala-arawan at mga garapon na may mga kemikal. Ano to? Mukhang hindi ito simpleng hideout. Parang isang lumang laboratorio. Kapitan, tingnan mo yung sahig. Bakit may mga balat ng hayop na nagkalat? Inilawan ni Vicente ang sulok ng kwarto at doon niya nakita ang marami at malalaking balat ng ahas na kamakailan lang naiwan. Ang lapad na mga balat ay kapantay ng hita ng isang matipunong lalaki. Ibang klase to, Benny. Mag-ingat ka dyan sa ibaba. Umakyat ka rito ngayon din. Ngunit bago pa makasagot si Benny mula sa ibaba, biglang lumutang ang isang malakas na ingay mula sa silong. Ang trangka ng pinto sa ilalim ng hagdan ay biglang nasira mula sa loob ng may malakas na umampas dito. Kapitan, may sumisira ng pinto rito sa ibaba. Bumaba ka na dyan, Benny. Gerald, tulungan natin si Benny. Nagtakbuhan sina Vicente at Gerald pababa ng hagdanan. Ngunit sa kalahatian ng hagdan, napatigil sila nang biglang mawasak ang pinto ng silong. Sa kabila ng dilim, inilawan ng flashlight ni Benny ang bungad ng pinto. Hindi mga armadong rebelde ang lumabas mula sa silong. Hindi rin mga taong nagtatago sa batas. Ang lumabas sa pinto at nagsimulang gumapang sa bulwagan ay isang tanawin na magpapataas ng balahibo ng kahit sinong matapang na sundalo. Nakatitig si Benny sa dilim ng nasirang pinto sa ilalim ng hagdan. Ang mesang bakal at pader ay nagpantig sa tunog ng nagkakasagupaang mga kaliskis. Sa
Sa liwanag ng kanyang flashlight, nakita niya ang unang dumulas palabas. Isang napakalaking sawa na may kulay na maitim na berde at dilaw. At ang kapal ng katawan nito ay tulad ng sa poste ng kuryente. Kapitan! Ahas! Napakalaking ahas! Huwag kang gagalaw, Benny! Huwag kang magpapanik! Ngunit hindi lang isa ang lumabas. Mula sa madilim na silong, sunod-sunod na gumapang ang iba pa. Hindi lamang isang uri, may mga python, mga pambihirang kobra na may kakaibang haba at mga ahas na hindi pa nakikita sa anumang aklat ng agham. Ang buong sahig ng bulwagan ay nagsimulang matakpan ng gumagalaw na hukbo ng mga gumagapang na nilalang. Diyos ko! Kapitan, ilan yon? Parang daan-daan silang naglalabasan sa ilalim. Umakyat kayo pabalik sa itaas. Ngayon na! Nagtatakbong umakyat pabalik si Benny sa hagdan kasama sina Vicente at Geralda. Sa pinto ng bahay, narinig ng dalawang sundalong na iwan sa labas sina Marco at Ramon ang kaguluhan. Kapitan, anong nangyayari dyan sa loob? May mga kalaban ba? Marco, Ramon, huwag kayong pumasok. Magsialis kayo sa pintuan. Bakit, Kapitan? Ano pong meron? Inilawan ni Ramon ang sahig ng bulwagan mula sa labas. Nanlalamig ang kanyang buong katawan nang makita ang libu-libong kaliskis na kumikislap sa dilim. Ang mga ahas ay hindi lang basta gumagapang. Ang mga ito ay tila may isang layunin at dahan-dahang pumapalibot sa buong ibabang palapag. Marco, tumakbo na tayo. Ahas! Puno ng ahas ang bahay! Nang subukan ni Marco at Ramon na tumakbo pabalik sa bakuran, narinig nila ang malalakas na kaluskos mula sa mga punong nakapaligid sa bahay. Sa mga sanga na matatayog na puno ng balete at akasya, may mga naglalaki ang ahas ding nakabitin at dahan-dahang bumababa sa lupa. Nasasakupan na ng mga ito ang buong paligid ng lumang bahay na bato. Naiipit tayo. Wala tayong daanan palabas. Sa ikalawang palapag naman, mabilis na isinarado ni Vicente ang pinto sa tuktok ng hagdanan upang harangan ang mga ahas na nagsisimula ng umakyat sa bawat takbang ng hagdan. Naririnig nila ang lagutok ng mga kahoy habang tinatamaan ng mabibigat na katawan ng mga nilalang. Kapitan, anong gagawin natin? Hindi natin pwedeng barilin ng lahat ng yan. Napakarami nila. Tingnan niyo yung pinto ng laboratorio. Baka may iba pang daan doon o kaya bintana patungo sa bubong. Pumasok kayo sa loob. Ipasok niyo mga gamit natin. Mabilis na pumasok ang tatlong sundalo sa lumang laboratorio sa ikalawang palapag at muling ibinara ang pinto gamit ang isang mabigat na aparador. Sa loob ng silid, inilawan ni Vicente ang mga lumang papel at tala-arawan na nakapatong sa mesa na nakita nila kanina. Gerald, tulungan mo akong tingnan ang mga dokumentong to. Kailangan nating malaman kung ano ang lugar na ito at kung bakit ganito karami ang mga hayop na to rito. Kapitan, baka wala na tayong oras para magbasa. Naririnig mo ba yun? Nasa labas na sila ng pinto. Naririnig nila ang patuloy na paggampas ng mga katawan ng ahas sa pintuan ng silid. Ang lumang kahoy ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Habang binabantayan ni Benny ang pinto gamit ng kanyang baril, binuksan ni Vicente ang isang makapal na notebook na may takip na balat. Proyekto Silais 1965. Ang pag-aaral sa mga especies ng ahas sa panay. Basa ni Vicente. Tingnan mo to, Gerald. Hindi to lihim na taguan ng mga rebelde. Ang bahay na ito ay dating pasilidad ng isang siyentipiko. Siyentipiko? Anong ginawa niya rito? Sinabi rito, nagpasok siya ng higit sa 50 uri ng mga pinakanamamatay na ahas mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa isang eksperimento. Ngunit bago pa matapos ang kanyang pag-aaral, nawala ang siyentipiko at naiwan ang mga nilalang sa loob ng silong. Kapitan, hindi lang sila nagkulang sa pagkain. Nagparami sila sa loob ng higit 30 taon.
Napaatras si Vicente. Ang daan-daang ahas na nasa ibaba ay hindi lang basta mga ligaw na hayop. Sila ay mga inapi ng mga pambihirang uri na naiwan at nagbago sa loob ng nakasarang bahay sa loob ng maraming dekada. At ngayon na nabuksan ang pinto ng silong, nakawala na ang buong kolonya. Kapitan, ang bintana. May daanan sa bintana patungo sa ekstensyon ng bubong. Mabilis na lumapit si Vicente sa bintana at binuksan ang lumang kapis. Sa labas, nakita niya si Marco at Ramon na nakatayo sa ibabaw ng isang lumang tangke ng tubig sa bakuran. Pinalilibutan ng daan-daang ahas na dahan-daang lumalapit sa kanila. Marco! Ramon! Kumapit kayo dyan! Huwag kayong bababa! Kapitan, tulungan niyo kami! Puno na ng ahas ang buong bakuran! Biglang nawasak ang ibabang bahagi ng pinto ng laboratorio. Ang ulo ng isang napakalaking python ay sumungaw mula sa lamat. Ang kulay dilaw nitong mga mata ay nakatitig sa 3 sandalo. Kasabay nito, anda-andaang maliliit ngunit pamatay na mga ahas ay nagsimulang dumulas sa mga patlang ng pinto. Wala na tayong oras. Lumabas na tayo sa bintana. Gerald, Benny, una na kayo sa bubong. Ako ang huling lalabas. Habang isa-isang umaakyat sina Gerald at Benny sa patungo sa bubong, binunot ni Vicente ang isang signal flare sa kanyang bag. Sa gitna ng dilim at ng mga nanggagalaiting kaliskis na dumadating, inihanda niya ang mitya ng liwanag. Ano ang mangyayari kay Vicente? Makakaligtas ba ang buong unit mula sa nakakapangilabot na bahay na ito sa Iloilo? Hawak ni Vicente ang maliit ngunit nagliliyab na signal flare. Ang pulang liwanag nito ay nagbibigay ng nakatatakot na sinag sa loob ng madilim na laboratorio. Sa liwanag na iyon, lalong naging malinaw ang hindi maipaliwanag na dami ng mga ahas na umaakyat sa pader at sumisiksik sa mga basag na tabla. Alis na dyan, Benny! Lumabas ka na sa bintana! Inihagis ni Vicente ang nagliliyab na flare patungo sa pinto upang matakot at maabala ang paglapit ng malalaking python at cobra. Ang init at usok ng flare ay nagdulot ng gulo sa mga hayop, dahilan upang magsimula ang mga itong mag-unahan sa pag-atras. Binalot na makapal na usok ang silid. Kapitan! Abutin mo ang kamay ko! Bilis! Mabilis na lumundag si Vicente patungo sa bintana at inabot ang kamay ni Gerald. Sa tulong ni Benny, nahila nila si Vicente pataas sa dalisdis ng lumang bubong na gawa sa mabigat na yero at lumang tisa. Nasaan sina Marco at Ramon? Ayun sila, Kapitan. Nakatayo pa rin sa ibabaw ng lumang tangke ng tubig, pero ginagapangan na ng mga ahas ang mga haligi ng tangke. Tumingin si Vicente sa ibaba. Sa liwanag ng buwan at ng flashlight, kitang-kita ang libu-libong ahas na tila isang buhay na dagat sa buong bakuran. Ang tangke ng tubig ay gawa sa simento, ngunit ang mga baging na nakakabit sa mga haligi nito ay nagsisilbing hagdan ng mga reptelya upang makaakyat. Kapitan, hindi na namin kayang manatili rito. May pumasok na ahas sa pantalon ni Ramon. Huwag kang gagalaw, Marco. Huwag mong galawin. Ramon, daan-daan mong hawakan ang leeg ng ahas kung nararamdaman mo ang ulo nito. Pero huwag mong saktan. Kapag kinagat ka niyan, walang ospital sa gitna ng gubat na to. Kapitan, tingnan mo yung punong akasya sa gilid ng bubong. Ang mga sanga nito ay nakalaylay patungo sa itaas ng tangke ng tubig. Tama. Benny, kuhain mo yung tali sa bag mo. Gerald, itali mo ang dulo sa poste nitong bubong. Gagamitin natin to para maitawid sila rito. Mabilis na kumilos ang 3 sundalo. Isang matibay na lubid ang itinali nila sa pangunahing haligi ng bubong ng lumang bahay. Inihagis ni Vicente ang kabilang dulo patungo kina Marco sa ibabaw ng tangke. Marco, catch! Itali mo sa bakal na hagdanan, dyan sa tangke! Sigaw ni Vicente.
Nakuha ni Marco ang dulo ng lubid at mabilis itong itinali sa bakal na hawakan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagmamadali, ang malaking sawa na unang nakita ni Benny sa ilalim ng hagdan ay nagsisimulang umakyat sa mismong puno ng akasya na katabi ng bubong. Kapitan, ang malaking sawa, pakyat na sa puno. Kung makakarating yan sa gitna ng tali, maharangan ang daan ni na Marco. Gerald, ihanda mong bayoneta mo. Kapag lumapit ang ulo yan sa bubong, kailangan natin itong itaboy. Huwag gagamit ng baril kung hindi kinakailangan. Ang putok ng baril ay baka lalong magpabalisa sa libu-libong ahas sa ibaba. Samantala, dahan-dahang inalis ni Ramon ang maliit na ahas na gumagapang sa kanyang binti bago ito nakakagat. Sa tulong ng tali, unang sumubok na gumapang si Marco pataas patungo sa bubong kung saan nakatayo si Vicente. Diyos ko po, kapag nahulog ako rito, diretso ako sa libu-libong kaliskis sa ibaba. Diyan lang ang tingin mo sa tali, Marco. Huwag kang titingin sa ibaba. Dahan-dahan lang. Habang gumagapang si Marco sa tali, ang malaking sawa sa puno ay nagpatuloy sa paggapang patungo sa sanga na malapit sa lubid. Ang dulo ng katawan nito ay nakapulupot sa poste ng bubong. Kapitan, malapit na siya sa tali. Benny, hawakan mong lubid para kay Marco. Ako nangarap sa isang to. Inilabas ni Vicente ang kanyang matalas na bayoneta. Dahan-dahang lumapit ang higanting ulo ng sawa sa kinaroroonan ni Vicente sa bubong. Ang mga mata nito ay nakatitig sa bawat galaw ng sundalo. Hindi ito simpleng hayop. Ang laki nito ay sapat upang lumamon ng isang buong tao. Subukan mong lumapit. Biglang dumamba ang ulo ng sawa patungo kay Vicente. Mabilis na umilag si Vicente sa madulas na yero at ginamit ng kanyang bayoneta upang saksakin ang kahoy sa tabi ng balikat ng ahas upang itaboy ito. Nagpakawala ng malakas na singasig ang sawa at pumatak ang malapad nitong laway sa bubong. Nandito na ako, Kapitan! Tulungan niyo si Ramon! Mabilis! Mabilis na sumunod si Ramon sa lubid habang patuloy na pinoprotektahan ni Vicente ang bubong mula sa higanting sawa. Ngunit bago pa man makarating si Ramon sa gitna ng tali, isang malakas na lagotok ang narinig ng lahat. Ang lumang haligi ng bubong na pinagtalian ng lubid ay nagsimulang mawasak dahil sa labis na timbang at sa pagpulupot ng higanting sawa. Kapitan, masisira ang haligi! Lalagpak ang buong bubong! Makakatuwid pa ba si Ramon bago mawasak ang haligi? At paano makakatakas ang 5 sundalo mula sa itaas ng bubong kung napapalibutan na sila sa ibaba? Isang lagotok ng nababali na kahoy ang umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang pangunahing haligi ng lumang bahay na bato kung saan nakatali ang lubid at nakapulupot ang higanting sawa ay dahan-dahang humihilig. Sa ibaba, ang libu-libong ahas ay tila nag-aabang sa anumang babagsak mula sa itaas. Ramon, bilisan mo! Lalagpak ng haligi! Ginamit ni Ramon ang huling patak ng kanyang lakas upang maipit ang kanyang mga binti sa lubid at mabilis na dumulas pataas patungo sa bubong. Sa mismong segundo na maabot ni Gerald ang kamay ni Ramon at mahila ito pataas, tuluyan ang nabali ang lumang posteng kahoy. Nakuha ko siya! Pasok! Kasabay ng pagkabali ng haligi, ang malaking parte ng lumang bubong ay gumiba at bumagsak patungo sa loob ng ikalawang palapag. Kasama nitong nahulog ang higanting sawa na naglikha ng napakalakas na kalabog sa ibaba. Ang pagbagsak ng bahagi ng istruktura ay nagdulot ng malaking usok ng alikabok at lumang simento. Kapitan, naubusan na tayo ng matatayuan. Ang gitnang bahagi ng bubong, bumagsak na sa loob. Nakatayo na ngayon ang 5 sundalo sa natitirang makitid na bahagi ng bubong sa ibabaw ng balkonahe. Sa ibaba nila, sa looban ng bahay na ngayon ay nakabukas na dahil sa pagguho, nakita nila ang nakatatakot na tanawin.
Ang higanting sawa na nahulog ay galit na nagpupumiglas sa gitna ng guho, habang ang daan-daang maliliit at malalaking ahas ay patuloy na dumadaloy patungo sa kinaroroonan nito. Ang buong silid sa ibaba ay naging isang gumagalaw na karagatan ng mga kaliskis. Kapitan, wala na tayong babalikan sa loob ng bahay. At sa ibaba naman, napapalibutan tayo ng libu-libong ahas. Ano nang plano natin? Tingnan niyo yung gilid ng balkonahe. May lumang daloyan ng tubig ulan na nakakabit sa bader patungo sa bakod sa gilid ng bakuran. Kung magagawa nating tawirin yan, makakalabas tayo ng bakuran nang hindi dumadampi sa lupa. Pero Kapitan, manipis lang ang bakal na yun. Kakayanin ba ang timbang natin? Wala na tayong ibang pagpipilian, Gerald. Isa-isa tayong tatawid. Benny, ikaw ang una. Marco, sumunod ka. Mabilis na lumapit si Benny sa bakal na daluyan ng tubig. Sa ibaba nito, halos 2 metro lang ang layo, ay may mga ahas na nakatingala at umaakyat sa mga pader ng balkonahe. Sa bawat takbang ni Benny sa manipis na bakal, naririnig ang pagtunog at pagbaluktot nito. Kakayanin to! Kapitan! Bilis! Isa-isang tumawid sina Benny, Marco at Ramon patungo sa sementadong bakod na nagmamarka ng hangganan ng kagubatan. Bawat isa sa kanila ay nagpipigil ng hininga sa takot na baka biglang maputol ang bakal at mahulog sila sa gitna ng libu-libong pamatay na ahas. Gerald, ikaw na. Ako ang uli. Sige po, Kapitan. Mag-iingat ka. Nang makatapak si Gerald sa bakal na daluyan, biglang may isang malaking kobra mula sa gilid ng balkonahe ang sumungaw at nagtaas ng leeg nito. Sa isang mabilis na kilos, nagpakawala ito ng lason patungo sa kinaroroonan ni Gerald. Aray ko! Ang mata ko! Nawala ng balanse si Gerald dahil sa sakit at muntik nang mahulog mula sa bakal. Mabilis na dumatag si Vicente at nahawakan ng balikat ng batang sundalo bago ito tuluyang lumagpak sa ibaba. Hawak kita, Gerald. Huwag kang bibitaw. Kapitan, abutin yung dulo ng daliri ko! Sigaw ni Benny. Ginamit ni Vicente ang kanyang natitirang lakas upang iangat si Gerald patungo sa ibabaw ng sementadong bakod kung saan nagaditong hinawakan ni Benny at Marco. Ligtas na nakatawid si Gerald, ngunit naiwan si Vicente sa nanginginig na bakal na daluyan ng tubig. Sa sandaling iyon, ang higanting sawa na nasa guho sa ibaba ay muling nakabangon. Ang malaking ulo nito ay dahan-dahang umakyat sa pader ng balkonahe, nakatitig ng diretso sa huling sundalong natitira, kay Kapitan Vicente. Wala nang oras, sabi ni Vicente. Makakatuwid pa ba si Vicente bago siya maabot ng higanting sawa? At ano ang totoong lihim na matutuklasan nila tungkol sa bahay na ito kapag nakalabas na sila? Nakatayo si Kapitan Vicente sa manipis at nanginginig na bakal na daluyan ng tubig. Sa kanyang harapan, ang higanting sawa ay dahan-dahang nagtataas ng ulo mula sa balkonahe. Ang malaking leeg nito ay handa ng sumakbal. Sa ibaba naman, ang daan-daang iba pang mga ahas ay patuloy na nag-uunahan sa paggapang pataas. Kapitan, tumalon ka na rito. Huwag mo nang hintayin na lumapit ang higante, sabi ni Benny mula sa bakod. Hawakan niyo si Gerald. Huwag niyong bibitawan. Mabilis na binunot ni Vicente ang huling granada sa kanyang bes. Sa halip na barilin ang nilalang, inalis niya ang safety pin nito at inihagis ang granada sa mismong gitna ng nasirang silong kung saan nanggagaling ang pinakamaraming ahas. Dapa! Buong lakas na tumalon si Vicente mula sa bakal na daluyan patungo sa sementadong bakod kung saan nakatayo sina Benny at Marco. Kasabay ng kanyang pagbagsak sa bakod ay ang isang napakalakas na pagsabog sa loob ng lumang bahay na bato. Ang pagsabog ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong bakuran. Ang apoy at usok ay mabilis na kumalat sa loob ng silong at ikalawang palapag.
Dahilan upang tuluyang bumagsak ang kabuuang istruktura ng lumang bahay. Ang matinding init at usok ay nagdulot ng malaking takot sa libu-libong ahas. Kaya't ang mga ito ay nagsimulang mag-atrasan at mabilis na gumapang pabalik sa malalalim na kuweba at mga lungga sa ilalim ng lupa. Nakuha natin. Nayanig ang buong tirahan nila. Walang lilingon. Tumakbo na tayo patungo sa mga sasakyan. Mabilis! Sama-samang tumakbo ang 5 sundalo sa gitna ng kadiliman ng kagubatan sa Iloilo. Sa tulong ni Benny at Ramon, inakay nila si Gerald na pansamantalang nabulag dahil sa laso ng kobra. Sa bawat takbang, naririnig pa rin nila ang kaluskos ng mga ahas na tumatakas sa paligid. Ngunit wala nang nagtangkang humabol sa kanila. Pagkaraan ng halos 1 oras na mabilis na pagtakbo sa masukal na gubat, sa wakas ay nakalabas sila sa pambansang kalsada kung saan nakaparada ang kanilang military truck. Agad nilang isinakay si Gerald upang mabigyan ng paunang lunas ang kanyang mga mata gamit ang malinis na tubig at gamot. Kapitan, nakaligtas tayo. Hindi ako makapaniwala. Akala ko doon na tayo mamamatay sa gitna ng mga nilalang na yun. Kapitan, ang mga papel na nakuha mo sa laboratorio, ano ba talagang lugar na yun? Bakit may ganong karaming ahas doon? Inilabas ni Vicente mula sa kanyang bulsa ang natitirang mga pahina ng lumang tala-arawan na naibulsa niya bago bumagsak ang ikalawang palapag. Inilawan niya ito gamit ang kanyang flashlight habang nakasandal sa truck. Ayon sa mga natitirang tala rito, ang lumang bahay na ito ay hindi ginawa para tira ng tao. Noong dekada 60, isang retiradong doktor ang bumili ng lupang ito sa Iloilo upang gumawa ng mga gamot gamit ang laso ng iba't ibang uri ng ahas. Ngunit ang eksperimento ay nagkaroon ng hindi inaasahang resulta. Anong ibig mong sabihin, Kapitan? Tanong ni Ramon. Nang mamatay ang doktor noong taong 1975, naiwan ng mga ahas na nakakulong sa silong. Sa loob ng maraming dekada, ang mga ahas ay nanganak at nagbagong anyo dahil sa mga kemikal na naiwan sa pasilidad. Ang bahay ay naging isang napakalaking pugad, isang ligtas na tirahan, kung saan dumami sila ng higit sa 100,000 nang hindi nalalaman ng mga tao sa bayan. Kaya pala walang resonanting hayop o ibon sa gubat na yun. Pinalibutan at kinain na nila ang lahat ng buhay na bagay sa paligid. At ang balita na ginagamit ito ng mga rebelde bilang taguan, malamang na may mga pumasok din tao doon kamakailan na hindi na nakalabas ng buhay matapos mabuksan ang pinto ng silong. Natahimik ang 5 sundalo habang nakatitig sa malayo, kung saan makikita ang makapal na usok na nagmumula sa nasusunog na lumang bahay sa gitna ng gubat. Alam nila na kahit nawasak ang pangunahing bahay, ang lalim ng mga kuweba sa ilalim nito ay mananatiling isang maywaga at mapanganib na puok na hindi na kailanman dapat pasukin ng kahit sino. Mula ngayong gabi, ang lugar na yan ay idideklarang restricted zone. Walang sino mang sibilyan o sundalo ang papayagang lumapit mula sa lumang bahay na yan sa Iloilo. Ligtas na nakabalik ang units sa kanilang kampo. Si Gerald ay mabilis na naisugod sa ospital at matagumpay na naisalba ang kanyang paningin. Ngunit para sa 5 sundalo, ang gabi na iyon sa Iloilo ay mananatiling isang nakatatakot na alaala na hindi na nila malilimutan kailanman. Ang gabi kung saan hinarap nila ang isang bungokbon ng mga lihim na nilalang sa loob ng lumang bahay na bato. Dito nagtatapos ang ating 5 bahagi ng kwento tungkol sa lihim ng lumang bahay sa Iloilo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa Tamoxki TV. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong reaksyon at mag-subscribe para sa marami pang kapanapanabik at natatanging kwento. Mag-iingat po tayong lahat at pagpalain nawa ng Diyos ang inyong buong pamilya. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV,
Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.